mga pagkakataon talagang parang may paraan ng tadhana para pagtagpuin ang mga pusong nangangailangan ng paghilo. Isang fur dad ang hindi inaasahang nakatagpo ng isang aso na tila kamukha ng kanyang alagang asong namatay. Sa gitna ng lungkot at pangungulila, isang simpleng rescue ang naging simula ng bagong kwento. Isang asong nangangailangan ng tahanan at isang pusong handang magmahal muli. Patunay na ang pagmamahal ng isang fur parent ay hindi natatapos sa pamamaalam. Dahil sa bawat bagong alaga, may panibagong pagkakataon para magmahal at muling ngumiti. Mga kada isang nakakaantig na kwento ang viral po ngayon sa social media tungkol sa isang fur dad matapos po niyang i-rescue ang isang asong kamuka ng kanyang namatay na fur baby. At ngayong umaga, kikilalanin po natin ang nakaka-inspire na kwento ng pagmamahal, pag-asa at pangalawang pagkakataon. Let's welcome sa kada umaga si Mark Edward Maglaki. Good morning, Mark! Good morning po mga kada. At kasama po niya ang kanyang bagong fur baby na nirescue niyang si Sheldon. Sheldon, pakita mo yung napaka-cute mong muka. Super cute! Ganda-ganda ng eyes ni Sheldon at ano na yan endorser na daw yan sabi ni Mark ngayon. Pero Mark, kwento mo sa amin, paano mo ba na-discover si Sheldon? Miss Pia, follower po talaga ako ni Raven. So, dog advocate din Si po. Raven Bonifacio. Bonifacio, nag-guest din po dito. Oo. So, follower po niya ako. And then, 1 a.m. po, bago ako matulog, nag-post po siya sa social media na sabi niya, if merong rescuer na willing sa Marikina, kasi meron daw dog po na inabandon na doon, na natutulog na sa labas, tapos binubugbog daw ng dating, ng dating owner. So, Okay. yung nag-report po, yung mga kapitbahay po nung mga Wala na talaga yung amo niya. meron po, pero pinapatulog po sa labas. So parang okay. inano na po nung family niya na nung mga kapitbahay na i-rescue na po kasi pinababayaan daw po talaga. So, si Raven Bonifacio na ang kanyang content talaga po sa social media ay pagre-rescue ng mga abandoned at mga samantalahang Yes mga pets, 'di ba? So masugid kanyang follower Yes po. at nakita mo si Sheldon doon ng alauna ng umaga, Opo. nire-rescue ni Raven. Nag-announce po siya na kung sinong willing po mag-rescue kasi nasa Parañaque daw po siya. Di daw po niya kayang i-rescue. So ako po yung nag-comment agad na can you please share the exact place. Tapos nag-comment na po yung mga netizen na ako yung nagko-contain, tinawagan na po nila ako. So from Antipolo po 1 a.m. dumiretso po kami kasama yung sister ko sa Marikina, Malanday, Marikina para kunin si Sheldon na nasa kalsada. Na nasa kalsada ng Opo. alas 3 ng umaga. Yes po. Bakit gano'n na lamang, Mark, yung naging response mo na 3 o'clock in the morning from Antipolo, nagpunta ka ng Marikina Yes po. just to get Sheldon. What was it about him na hindi ka makapaghintay? Nung nakita ko po yung video yung picture, parang may something po talaga nag-urge sa akin na kunin mo. Para po may lukso ng dugo na hindi ko kayang i-refuse yung urge na kunin siya. Para pong naiiyak talaga ako. Papunta pa lang po ako actually doon sa location. Umiiyak na ako na sabi ko, kailangan ko makuha yung dog. Kasi para pong nakita ko nga po sa kanya si Cooper, yung namatay ko pong aso. So yun po. Si Cooper na Shih Tzu rin. Same po sila ng breed. Oo, nasa 10 taon mong
nakasama. Yes po. Anong nangyari kay Cooper? Nagkaroon po siya ng skin cancer. So namatay po siya last 2024 October. So after po noon, every day, hanggang ngayon po, may grief pa rin po and loss. So maging malaki po naging epekto sa akin nung pagkamatay ni Cooper. Umiiyak po ako every morning. Bago matulog, umiiyak ako. Until such time, pati po yung work ko naapektuhan na po. Grabe, Mark. Bakit ganun na lamang yung... I'm a fur parent myself. I love dogs. Pero, syempre, minumorn ko rin ang bawat alaga kung namamatay. Pero, iba talaga yung naging epekto sa'yo na, no? 2024 pa siya pumanaw. Pero hanggang ngayon, nagsa-therapy ka pa rin Yes for po. depression. Anxiety po and depression. Bakit? Bakit, Mark? Ganun na lamang yung attachment mo kay Cooper. Kasi What siya was your po- relationship like? Actually, gift po siya sa sister ko nung fiancé niya noon. And then, ako na po yung... Kasi si Cooper, nung pagdating po sa amin, nag-agaw buhay na siya. Parang second life na po na yung nangyari. Nagkaroon siya ng ehrlichiosis. Tapos nung dinala ko po siya sa vet, nung 1-year-old siya, sabi po nung vet, parang dead on arrival na. So, nilaban ko po siya. Sabi ko, do everything po. I-revive nyo. Tapos, nakasurvive po. Sabi po nung vet, miracle na nakasurvive si Cooper. So, for me, gift na po yung nag-extend pa ng 9 years yung buhay niya after that. So, yung po nung parang feeling ko naging attachment ko sa kanya. And then parang anak ko rin po kasi siya. Talaga, ang turing ko po sa kanya anak. So, pag stress po ako sa work, kasi stressful din po yung work ko. Pag nakikita ko siya, yun po, nawawala yung stress ko. Tapos everyday po sabay kasama ko siya. Kung kahit sa CR po sinusundan ako. Which is ginagawa po ni Sheldon din now. Kaya po sobrang parang related siya kay Sheldon. Oh, ano pa yung mga parang mga activities or bonding activities that you would do with Cooper before? Ano lang po, ang gusto lang po niya ito, laging nakakandong, before bedtime kinakadel. And mahilig din po siya sa broccoli. So same sila ni Cooper. Ayun na nga. Mga gulay. So same meron same. talaga silang similarities. Yes po, similarities. Kahit po sa CR, sinusundan ako talaga. Oo. Pero bakit so nung nakita mo si Cooper, si Si Sheldon na nangangailangan ng tulong, ano ba yung itsura niya noon na parang kinailangan mo rin siyang kasi ngayon ang healthy, ang cute. But what condition did you find Sobrang si dami po Sheldon? niyang garapata and may mga sugat po siya kasi binubugbog daw po siya nung dating pet owner. May mga sugat po siya sa ulo. So, ginawa ko po agad. Hindi po ako, nakarating po kami sa bahay ng 5 a.m. So hindi na po ako natulog, hinintay ko mag-umaga para paliguan muna siya. And then nagpunta agad po kami sa vet kasi gusto ko ma-sure i-test kung okay siya sa parvo. Kasi may mga ibang dogs din po ako. Tapos Miss Pia, nung negative siya sa lahat ng mga parvo, distemper, parang hulog, parang super happy po ako. Kasi Parang kumpirmasyon talaga. Opo, parang gano'n. And then po, yun po, pinatake ko po lahat, anti-garapata, tas anti-rabies, lahat po. So, kompleto po ng vaccine si Sheldon ngayon. And happy po ako, yung groom niya, may nag-sponsor na nga po, every month, libre na po yung groom niya. Wow! Endorser! Kaya pogi po siya ngayon kasi fresh na fresh po siya. Super pogi! Pero ano ang difference na naibigay sa'yo ni Sheldon? Actually, Naibsan ba kahit kaunti Opo. yung, 'di ba, yung pagka-miss mo kay Cooper? namimiss ko na po si Cooper, pero yung emptiness po, nawala na po. Parang po, binuo po niya ulit ako. So ngayon po, parang sabi ko, kahit hindi na ako minom ng medicine, parang makasama ko lang po siya. So okay na po ako. That's so cute, Mark. Nakaka-touch naman talaga yung turing mo sa iyong mga alaga. Ano ba yung parang hindi, yung irreplaceable na ibinibigay ng mga pets mo sa'yo? Genuine happiness po, na hindi ko po ipagpapalit sa money po. So yun po. Kasi I'm working po sa BPO company, I earning 6 digits na po talaga. So nung time po na nade-depress ako, parang gusto ko lang po mag-pause, pahinga lang po ako. And then ngayon, focus po ako sa kanya, tapos sa upcoming business po namin, inspired po sa kanya. And yun po, yung tuloy-tuloy pa rin naman po yung pagtulong ko. May mga sinusuportahan po ako mga animal shelters din po. Kahit po nung nagtatrabaho ako, every payday po, nagsasave ako para sa kanila po. At
Parang parang may balik din sa iyo, Mark. Yes po. Yung pagtulong na ginagawa mo sa mga nangangailangang mga hayop, Yes po. pati yung pag-rescue mo kay Sheldon, Yes po. ikwento mo sa amin yun. Nung nirescue po si Sheldon, overwhelming po yung response ng netizen. So, ang dami po nagme-message sa akin na nakaka-relate daw po sila, na parang same daw po kami ng pinagdadaanan. Kasi dati akala daw po nila, sila lang daw po yung nakakaramdam nun. So, nung nakita po nila yung story namin, parang nagkaroon sila ng hope na kung makakasurpass din po sila sa pinagdadaanan. And very, daw po sila, inspiring nga daw po na kahit sino pwede daw pong mag-adapt or mag-rescue ng pet. Wala naman daw pong pinipiling estado. So, basta yun, you have a genuine heart, no, for the animals. Oo, parang wala sa wala sa pedigree, Yes po. wala sa lahi, wala sa halagayan. Ang pagmamahal na ibinibigay, na natatanggap mo, ay talagang natural na ibinibigay ng kahit sinong aso, 'di ba? Kahit anong breed. Kaya yung hindi ka na bumalik ng work, 'di ba? Hindi Because na of what po. happened with Opo. With January Sheldon. 14 po, nag-resign po ako sa work. So, 20 years po ako nag-work sa BPO company. at ngayon nasusustentuhan mo naman ang pangangailangan. Opo, kasi grateful po ako. May mga nag-sponsor po sa amin. Tapos nagko-content creation na rin po ako. So, madami na rin pong views. And yun nga po, may bubuksan po kaming coffee shop na inspired kay Sheldon this month po. Oo nga, may I ask you about the names? Kasi yung Sheldon Cooper, isang karakter yan sa Big Bang Theory, tapos nagkaroon pa ng spin-off na Young Sheldon. Ikaw ba'y masugid na tagahanga ni... Hindi po. Yung best friend ko po, sinuggest po niya na ang pangalan po Sheldon. Wala po akong alam talaga sa Sheldon Cooper. And then, nung nasa akin na si Sheldon, sinabi nila na, did you know na ang Sheldon, may Cooper siya? Sheldon Cooper. So, talaga really? So, sabi ko, super parang related na naging Sheldon Cooper. So, related sila sa isa't isa. Ikaw ba naniniwala, Mark, na walang coincidence sa buhay? Kasi parang sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, parang lahat luminya Yes po. ng maayos. 'Di ba? Yung pagka-discover mo kay Sheldon, yung Sheldon Cooper, Yes po. parang tapos yung pagka-discover mo na wala siyang mga sakit, Yes po. na super healthy siya when you rescued him. Tapos yung pagbigay niya ng income din sa iyo. Yes po, opo. Na parang kasabay din ng pagkaalis mo sa trabaho. Yes po, nasusustain ko po. So, ilang months na ako walang trabaho. And then nagkaroon, yun nga po, upcoming na po yung business namin, yung coffee shop po. And then, marami po talagang kumukuha sa akin sa social media mag-promote po ng product nila. So, I'm very grateful po sa inyo sa pagsuporta niyo po sa amin kay Sheldon. Hindi ka ba natatakot na magmahal ulit, Mark? Dahil sa nangyari sa inyo ni Cooper before, eto na naman tayo, mag-invest na naman tayo ng feelings, ng pagmamahal, pag-aaruga. Actually, pag nagpepet, pag ka talaga for parent ka talaga, you have to take a risk talaga na dadating yung time na magkakaroon ka ng yung talagang dadating sa time na iiwanan din nila tayo. Pero iniisip ko na lang, kung dumating man ulit yung masakit na part na yun, yung everyday na kasama ko siya, i-cherish ko na lang po yun. Yun po yung priceless po para sa akin. At ano na lang, Mark, ang ma-advise mo sa mga kada natin about extending their love, their home, their families to mga nangangailangang mga pets? Siguro po, you must have a genuine heart lang and love. Kahit hindi naman po sa animals, kahit sino, we have to respect each other. And wala pong pinipiling estado ang pagtulong. So kung wala tayo, kung di natin kayang i-afford, let's support po yung mga animal advocates na nagre-rescue sa pag-share and like lang po. Malaking bagay po sa amin yun para makatulong po kami and makatulong po kami sa mga ibang mga rescue na animals na kailangan po ng rescue. At kung di po natin kayang bigyan yung mga nakikita po nating stray cats and dogs, huwag na lang po natin silang saktan po. At para sa mga kada naman natin na medyo maybe depressed or feeling low at the moment, ano yung maibibigay mong advice sa kanila about having a
a pet or in their lives? Ano po, no? Siguro yung loss and grief, it's a process po talaga siya. Hindi natin pwedeng madaliin. Pero siguro you have to have faith in God lang talaga. And yun po, prayer lang talaga lagi. And then, have a hope lang po. Hope na magiging okay din yung lahat one day. Kagaya po na nangyari po sa akin. Oh, mukhang excited na si Sheldon na makapaglakad-lakad. Kanina po pa siya tumatakbo sa pumipiglas. dressing room ako. Ngayon napagod na siya kakapiglas. Maraming salamat, Mark, Sige sa po, Miss pag-share Tia. ng inyong nakaka-inspire at nakaka-touch na kwento. Para sa mga kada nating nais pang sundan ang journey ninyo ni Sheldon, where can they find you? You can follow me po sa social media, Mark Edward Capenatics po. Kasi nag-feature ko ng mga coffee shop. So, Mark Edward Capenatics po. So, Okay. At hintayin nyo na rin ang coffee shop ni Opo, Sheldon. Capenatics Cafe Corner po. Saan to? Sa Antipolo lang po, sa garahe lang po namin. Oh, how nice. Thank you very much Thank for you po, being Miss here, Pia. Mark and Sheldon. At mga kada, ang kwento po ni na Mark at Sheldon ay paalala na minsan sa gitna ng lungkot at pagsubok, may mga pagkakataong dumarating para ipaalala sa atin na may pag-asa pa at may mga bagong dahilan para muling ngumiti. At sa mundong puno po ng ingay at problema, napakahalaga po ng mga kwentong tulad nito, ang mga kwentong nagpapaalala sa atin na may kabutihan pa rin sa mundo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.